Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos sumugod na at Duterte walang takot. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos sumugod ni President Marcos sa Davao area para sa isang pagpupulong kung saan sinagot din ni President Marcos ang tungkol sa panawagan ni ex-President Duterte na One Mindanao. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog, bagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Ang malaking tanong ngayon ay natatakot nga ba ang mga Duterte sa biglaang pag-aresto sa dating Pangulo? Binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Okay? Pero siguro naman naniniwala kayo dahil siya dating presidente, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya arestuhin. Baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. So wag po kayong mag-alala ha. Hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest. Sumagot naman ang kilalang political analyst at dating presidential secretary na nangangatog na sa takot ang kampo ni Duterte. Baka natatakot sila sa sarili nilang mga multo. Na nandito na yung ICC sa bawat kanto, no? Kaya ninenervyos na sila ng gusto, lalo na si ex-Human Rights Harry Roque. Pero baka magandang hanap buhay yan dahil mukhang siya yung magiging abogado. Sigurado ko naman, hindi pro bono kung haharap si Harry Roque sa ICC. No? Baka trial run, nagpa-practice sila kung merong magra-rally around Digong. No? Kung sakaling may magla-landing may magpaparachute sa Davao para siya ay hulihin o para mag-issue ng international warrant. Noong una kasi, pinagmamalaki niya na hindi siya naniniwala na papapasukin ng ICC. Resback naman ng kilalang Duterte supporter na wala ni isang tuldok na takot ang dating Pangulong Duterte. Si President Duterte, hindi siya natatakot. Kilala niya siya, no? 6 years naging president natin siya. Alam natin yung puso at yung character niya. Hindi siya natatakot dito sa aresto na yan. Hindi. Kahit konti, kahit isang tuldok. In fact, excited siya sa mga nangyayari ngayon kasi namumulat tayong lahat at nakita niyo naman para din siyang teacher, nagtuturo din, di ba? Na gusto niya, edukado tayo tungkol sa mga ganitong bagay. So, kung kayo ay mag-aaklas dahil naaawa kayo kay President Duterte, sasabihin ko sa iyo first hand, hindi siya natatakot kahit konti. He's willing to give up his life for our country. Sa ibang balita naman, Kongreso, may mainit na sagutan. Narito ang detalye. Bakit bigla niyong in-implement lahat ng 10 aspeto ng programa? You did not prioritize kung ano po yung una niyong gagawin. Nagkaroon kami ng discussion dito na dapat mauuna yung route rationalization dahil para bang gumawa pa kayo ng isang korporasyon, hindi niyo pa alam kung ano yung mga pwesto ng mga tao na ilalagay nyo ron, pinipili nyo na yung mga tao na ilalagay doon Ganon ang tingin ko. And the third one is, as is expounded lengthily by the Honorable Kimbo, yung operational consolidation. Tama po yung sinabi niya Sinabi niya yung tricycle. Bakit maayos? May sarili silang rota. Bakit yung bus lane? Dinesignate natin yung bus lane and then pinayagan natin 2 bus companies na sila ang magpatakbo ng transportation dito. Walang consolidation, but there is a consolidation of operations. Yun po yung akin, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung route rationalization because under your department order, it is a necessary requirement for the banks to grant the loan. Pero sinircumvent nyo yun Is that not true, Madam LTFRB? Mr. Chair, nag-issue kami ng alternative certificate. Nag-i-issue kayo ng para you will circumvent your own regulation. Di ba? Ang requirement sa bangko, if you ask them,
is yung approved rationalization plan. That is the requirement for the bank to grant the loan. Pero gumawa kayo ng paraan para hindi masatisfy yun kasi mabagal kayong mag-grant rationalization, 10% pa lang. I just want you to know this, Mr. Secretary. Kasi nakikita ko yung problema eh. Pero yung mga tao nyo, hindi nakikita yung problema. And that is why I ask you to give me a timeline. To give this committee a timeline. Pero kulang pa rin. Ang susunod na tatanungin ko sa inyo, ano yung action plan ninyo dito sa timeline na binigay ninyo? Kasi ang nangyayari na, kami na ang bastonero eh. Para gawin ninyo yung dapat nyong gawin ng tama. And to tell you frankly, I'm sick and tired of that. Paulit-ulit na lang eh. Mr. Secretary, I think I've given you my sentiments as far as this program is concerned. You are excused po. Para po sa LTFRB, Ma'am, Attorney Lainez, ito po ay malinaw na violation po doon sa pribilehiyo binigay nyo kay Kaobit Martin. Tama po ba? Mr. Chair, bago ko po sagutin, pwede po bang malaman kung ano po kaya yung binabayarang sinasabi niya? Hindi po. Hindi po yun ang issue dito, yung binabayaran sinasabi Hindi, niya. Mr. Chair, kasi po, para ma-intelligently masagot ko po yun, may binanggit po kanina si Ka-Obet kasi na nag-dropping substitution po siya. Kung nag-dropping and substitution po kasi sa rules po ng LTFRB, ibig sabihin na i-register niya yon doon sa kanyang consolidated entity. Kaya may gusto po sana akong Attorney, i-clarify. Hindi po yun ang punto ko dito. Ang punto ko po dito yung legalidad na ang sinasabi po natin dito, malino po na kapag po korporasyon, dapat po yung may-ari po ng jeep ay korporasyon. Tama po. Tama po. At kung halimbawa po na may-ari ka ng korporasyon o hindi ka man po yung pinakamataas sa korporasyon, dapat po stakeholder ka sa korporasyon. Tama po. Tama po. Malinaw po sa nasasalita na hindi po siya stakeholder ng korporasyon. Bakit po inalaw na ikabit ng kanyang unit kay Kaobit Martin? Mr. Chair, kaya ako nga po gusto sanang linawin kung ano yung binabayaran niya at kung ano po yung dinwrapping and substitution. Kung iisang bagay lang po. If they are referring to the Sige po. same. Pwede niyo po bang sagutin? Kaobet, pagbigyan niyo po muna yung yung nagsalita po kanina na dati niyo pong miyembro. Mr. Clements, ano po ba, Madam LTFRB, ang gusto nyong malaman kasi hindi kayo pwedeng magtanong sa mga resource persons. Kaya idaan nyo na lang kay Honorable Arrogancia. Para, we will follow the rules. Opo, thank you po, Sige po. Mr. Chair. Mr. Clemens, alam mo na, Mr. Chair, ang gusto ko po sanang malaman po, yung sinabi po ni Mr. Martin kanina na dinwrapping and substitution niya na yung mga units na inalis na doon sa corporation, na yun yata yung binabanggit po nung bagong resource person na Mr. Clement. Kaobet, pwede niyo bang sagutin yung sinasabi po ng inyo pong dating kasama? Maraming salamat po, Mr. Chair and Your Honor. Ako ho ay natutuwa dito kay Mr. Clement. Tayo dito ay under oath. Yung pong sinasabi niyang daan-daang libo na kinuha ko sa kanya without any receipt, nakakalungkot pong sabihin. Kagaya po ng binanggit ko kanina, ito pong kaso neto, kinasuhan na ako niyan sa Fiscal Office ng Pasay, meron na pong resolution. At nagtataka ako, dinala pa niya rito, pagagandahin ko po ang istorya. Bibigyan ko siya ng magandang laban. Yung sinasabi niyang daan-daang libo, Mr. Chair and Your Honor, I have here a copy na tinangtong pera sa kanya. Video day operator, name of operator, 11 po ito, andito po si Ron Lester, 108,000. Plus yung 12,000 na hindi ko po na-resibuhan dahil yung stickering ng jeep yan. Mr. Sherman, pwede po bang isabit ni Kaobet Martin yung Yes. pong hawak niyang papel dito po kung meron po siyang extra copy, bigyan po lahat ng miyembro ng committee? With the permission of the Honorable Chair, I will furnish a copy of the resolution to the Fiscal Office of Pasay. So, ibig sabihin po, yung pong unit ni Mr. Clement, yung kanya pong rota, yung kanya pong prangkisa, isinama po sa inyong prangkisa. Tama po. Kagaya po ng bingat ko ngayon, Your Honor, sila po'y nakiusap sa akin. Hindi nga po eh. Hindi. Sinatanong lang po kita. Wala pa akong pakialam kung nakiusap eh. Ang tanong ko lang po sa inyo, yung kanya pong prangkisa, isinama po sa prangkisa ninyo.
Tama po yun. I-consolidate po namin yun. So, Mr. Chairman, hindi ko na po tatanungin si Kaobet. Ito po ay problema ninyo, LTFRB. Bakit nyo to inalaw? Bawal ito. Opo, Mr. Chair, yun pong resibo na binigay po ngayon, yun po ay para sa payment ng modern jeep procurement. Ibig sabihin po Attorney nito, Lines, wala akong problema dyan. kasunod na po, Mr. Okay, Chair. sige, Ibig sige. sabihin po, yung mga nakalistang mga operators po na 11 dito sa VJ o DAI na operators na nakasama doon sa consolidated entity na PM Jeepney Drivers and Operator Services Incorporated ay mga nakarehistrong miyembro ng corporation na consolidated entity. Pagkatapos po nung yung naitahi ko po doon sa mga nabanggit nila kanina, ito pong isa particularly yung Ron Lester Clement po dahil po dinrap na po ni Kaobet ng PM Jeepney Drivers and Operator Service Incorporated yung kanyang unit. Dinrap na po niya. Yun po yung binabagit niya kanina na nag-dropping substitution na po siya. Pinalitan na po niya to ng bagong modernized na jeepney. Attorney, tama po kayo. Pero ang kini-question ko po malinaw, yung pong patakaran ng kooperatiba at patakaran ng korporasyon na kapag kooperatiba, okay, malinaw po na yan po may consolidation tayo. Kapag po korporasyon, malinaw po na ang mga jeep na tumatakbo ay pag-aari po ng korporasyon. Yun lang naman po ang question ko eh. Bakit po sa parte ni Ginoong Martin, meron pong mga operator na sumasama sa kanya, nakikiusap sa kanya, bakit inaalaw natin na bigyan ng prangkisa? Under po, Mr. Chair, sa policies ng LTFRB na existing, ito pong corporation, katulad din po ng cooperative, ay nagsasubmit po yung mga gustong sumama dun sa consolidated entity ng affidavit of conformity nila na sinasabi nun na pumapayag siya na yung individual niyang franchise ay sinasama na niya doon sa corporation or doon sa cooperative. At malinaw na itikabit system kasi hindi po sa stockholder ng korporasyon. It appears po na stockholder po siya. Kung Pero bakit hindi po hindi po pwede niya it appears, naintindihan ma'am. yun. Kasi ma'am, there's no such thing that it appears kasi Kasi papel ang pinag-uusapan dito. Kaya ko lang po nabanggit yung it appears kasi hindi ko po hawak yung record. Pero per information from our NCR Regional Director and based po doon sa naging process na eventually na-drop niya, ibig sabihin po officially sa records ng LTFRB na ipasok po siya as member of that corporation. Kaya eventually na-i-drop din po Pwede siya. po ba natin sabihin na ang isang korporasyon ay may mga miyembrong nasa baba ng korporasyon? Di po ba malinaw na ang nasa korporasyon ay mga stockholder o mga board of directors? Kung ano yung nasa papel ng korporasyon, yun lang po ang legit na nag-aari ng korporasyon? Tama po? Tama po. Shareholders po lahat sila. Tama po. Eh bakit po itong mga sinasabi natin ito ay hindi naman po sila recognize na shareholder ng korporasyon? As far as LTFRB is concerned po, kung na-drop po sila, ibig sabihin po na-recognize po sila at some point before the dropping. Kung bakit po hindi nila yun naintindihan, yun po yung sigurong gusto nating marinig in a separate dialogue with PM and Mr. Attorney, Clement. Hindi natin kailangan ditong magkaroon ng kaunting kaguluhan sa pag-iisip ng bawat lahat. Malinaw po sa patakaran na hindi inaalaw ng LTFRB ang kabit system. Yan naman po yung nasa inyong patakaran. Tama po, Mr. Chair. Parte po ni Kaobet Martin ay meron pong violation yung kanyang pong ginawa. Kasi malinaw sa sinabi po niya nakiusap sa kanya yung kanyang mga dating kasamahan at tinaawa siya, kaya niya tinulungan. So, malinaw po na hindi yun membro, hindi yun stockholder o shareholder ng korporasyon. So, dapat nating tingnan, bantayan, ano bang nangyari? Ba't inaalaw natin si LTFRB ang ganitong kalakaran? Pwede po kaya? Titingnan po natin yung records, Mr. Chair, and we will update the